Kaibigan, topic po natin, simpleng home remedies para sa sumasakit ang tiyan. Karamihan dito, heartburn, yung nangangasim, maraming pangalan. Minsan tawag natin heartburn, nangangasim yung tiyan, acidic, yung iba acid reflux, yung iba hyperacidity, medical term, minsan tinatawag natin gastritis o kung mas malala, ulcer. Pero lahat to halos pare-pareho naman ang gamutan. Bibigay ko muna sa inyo yung home remedies. Pero syempre, pag tuloy-tuloy yung sintomas, papacheck tayo sa doktor, di ba? May small chance kasi baka ibang sakit. Pero sa karamihan ng tao, more than 90% ng tao, lalo na kung bata pa kayo, malamang heartburn or hyperacidity yan. Very common. Common din itong heartburn pag nagkakaedad. Pag nagkakaedad kasi, bumabagal yung digestion natin. Yung pagtunaw ng pagkain, mabagal. Yung mga dating kaya natin kainin, kung dati mabilis tayo kumain ngayon, pag binilisan mo yung pagkain, pag puro oily at fast food kakainin mo, kung bata ka pa, kaya mo. Pero pag tumatanda na, medyo iba na ang feeling, sasakit na ang tiyan natin. Okay? So, more acid yan. Kaya, ano ba ang senyales nito? Pakita ko muna sa inyo yung senyales. Ang senyales ng heartburn, usually, may masakit dito sa may sikmura. Okay? Minsan, madalas walang laman ng tiyan. Minsan, may laman ng tiyan. Parang nangangasim siya dito. Parang masakit. Parang nakabukol. Parang may nakabukol dito. Hindi masarap ang pakiramdam. Para siyang impatcho. Iba naman kasi impatcho eh. Ang impatcho kasi parang hindi ka matunawan. May kinain ka, hindi matunawan, makabag, pero minsan halo-halo na yan. Parang nai-impatcho ka, pero parang acid na rin yan. Yung iba parang may bumubukol dito, umaakyat yung sa sikmura, mahapdi siya. Okay? Pag ganyang ma-acid siya, ay alam mo yun na sintomas. Tapos minsan, pag umuubo ka o medyo nagbaburp ka, maasim lumalabas. Malalasahan mo, acidic. So, hyperacidity yon. Madalas din, may kabag. Makabag yung tiyan mo, pwede rin yon. Yung iba, pag umaakyat talaga yung acid hanggang sa bibig, minsan nagbabad breath na o nasisira pa yung ipin. Sa akin, dahil nga ang problema nga sa hyperacidity, madalas hindi lang mataas yung acid, meron din tinatawag na gastric reflux. Halos pare-pareho naman ito. Gastric reflux, yung tiyan natin, may parang pintuan yan sa taas eh, parang sarado. Dapat sarado yung pintuan ng tiyan natin, di aakyat yung acid. Pero pag tumatanda tayo, o na-stress tayo, o yung iba, may ibang condition, lumuluwag tong lower esophageal sphincter, itong pintuan sa tiyan natin. Kaya, pag higa natin, aakyat yung acid, yung kinain natin. O minsan, pag sobrang laki ang tiyan mo, dami mo kinain, aakyat yung acid. O kung yung kinain mo, mga oily, mga spicy, aakyat din yung acid. So, pag umakyat yan, minsan, ito, pag humiga ako, let's say, magsisiesta ka, hihiga ka sandali, kakakain mo pa lang, mamaya magigising ka. Pag gising mo, mauubo ka na. Kasi pag gising tayo, umakit yung acid, gagawin natin, lulunok lang tayo. Diba? Nakatulog ka ng 5 minutes nakahiga ka eh. So pag higa mo, hindi mo alam, akit na ng akit yung kinain mo, tulog ka. Pagdating dito, umakit na yung acid, masasamid ka. Pag nasamid ka, magigising ka. Hyperacidity yun. Pwedeng sa hapon nagsisiesta ka o pwedeng sa gabi natutulog ka. Lalo na kung flat na flat ang tulog mo, flat na flat yung higa mo, aakyat yung acid na yan. Okay? So yan ang mga sintomas niyan. At nagigising, tapos bukod dito, pagising mo sa umaga, minsan nakatulog ka, hindi mo na malayan, hindi ka nagising, may malapot na laway dito sa lalamunan, malapot. Parang naghalo yung acid, pati yung saliva, yung laway natin. Isa pang problema, pag umakyat lagi yung acid, nasisira ang vocal cords. Yung larynx natin, yung boses natin. Kaya sa umaga, yung boses paos.
paos siya. O pag lagi kayong may gastric reflux, hindi na makakanta. Dati kumakanta, ngayon parang boses, medyo rough na yung boses, nasisira yung boses. Kasi nga nabababad ng acid, matapang tong acid ng tiyan natin. Very common tong acid reflux, heartburn, hyperacidity, common sa atin. So, ano ang dahilan nito at ano ang prevention? Pag nalaman natin kung ano ang dahilan, malalaman natin kung ano ang prevention. Okay? Isang dahilan dito ay pagkain ng marami. Diba? Mas marami kinakain mo, mas mabilis mo kinain yung marami, napupuno yung tiyan. So, yung tiyan mo, hindi naman palagay natin, hindi naman sanay kumain ng marami. Biglang nag-all you can eat ka, kumain ka napakarami, napaka-oily, napaka-spicy. So, mabobondat yung tiyan mo, aakyat yung acid. Diba? So, isang cause yan. Isang cause din, yung pagkakain sa gabi, hihiga agad. Diba? Lagi ko nga sinasabi, 3 hours after eating, bago hihiga, diba? Pagkain mo, alas 7 ng gabi, higa mo 10 p.m. Pero sa akin, kulang pa 3 hours eh. Kailangan kain ko 6 p.m., tulog ko 10 p.m., mga 4 hours. 4 hours bago mawawala yung kinain. Tapos, meron pang another technique. Minsan, kahit 4 hours na akong kumain, nakalipas, ma-acid pa rin. So, isang magandang nakita kong trick, ito wala to sa libro. By personal experience to eh. So, isang technique pa dito, pag walang laman yung bituka mo, walang laman yung large intestine mo, walang laman yung small intestine, sabihin, maganda pag dumi mo. Kung talagang nakadumi ka ng maganda, o walang hangin, walang utot doon, mas maganda, nawawala yung acid. Palagay natin, nakakadumi ka ng regular, malambot ang dumi mo. So, yung kinain mo, mabilis gumalaw from stomach to small intestine to large intestine, mas mabilis ang galaw. Paano? Walang barado eh. Pero kung naka-imbak yung dumi mo, constipated ka 3 araw, so mas mag-a-acid ka. Paano kung puro hangin ng tiyan mo? Pag puro hangin, di bondat na bondat yung tiyan mo, naiipit siya. Okay? Pag puro hangin ng tiyan mo, parang ang sikip-sikip ng tiyan mo, parang pinipiga yung stomach mo, lalong aakyat yung acid. Diba? So, anong technique dyan? Mas maganda walang hangin ang tiyan. Mas maganda bagong dumi ka. Mas maganda. At isa pang very important gagawin, dapat, kunyari kumain ka ng gabi, feeling mo parang hindi ka matutunawan. Diba? Kahit naghintay ka 3 to 4 hours, acidic pa rin. Ibig sabihin, daanin mo ng lakad. Ilakad mo. Yan ang napapansin ko. Pag kumain ka sa gabi, napakain ka ng 2 platong kanin, nag-only rice ka, diba? Masyado marami 2 platong kanin, ilakad mo. I-exercise mo para matunaw yung kinain mo. So, pag ginalaw mo, in-exercise mo, naggawa ka ng energy, mababawasan yung kinain mo. Mas hindi ka na, actually, pag sinobra mo exercise, gugutumin ka na eh. So, pag in-exercise mo yan, ginalaw-galaw mo, naglakad ka 15-30 minutes sa gabi, after eating, makikita mo, ay, mas walang laman ng tiyan ko. So, pag higa mo, hindi ka acidic. Diba? Hindi ka mag-a-acid. Paano mas bumaba eh? Diba? Baka kakagalaw-galaw mo. Minsan, ang technique ko nga, hihiga, kaliwa, kanan, higa. Lalo na kung may mga stretching ka konti, mas mawawala yung hangin sa tiyan, mas makakadumi ka, mas may energy, mas nagamit mo yung kinain mo, mas walang laman ng tiyan, mas okay bago ka makatulog. So, yan ang mga techniques. Smaller meals, huwag hihiga, konting lakad, pag nasobrahan na pagkain, diba, hindi pwede makabag. Isa pa, yung pagiging overweight, syempre, cause din yan. Mas mataba, mas malaki ang tiyan, mas naiipit. Okay? Pag naipit yung tiyan, ayaw natin. Isa pa, very common to sa inyo, mahilig magsuot ng masikip, di ba? Masikip na underwear, masikip na shorts pag natutulog, masikip na pajama, masikip na baro, di ba? Puro tight fit tayo, slim fit. Puro maong na masikip. Ako, puro maluwag na sinusuot ko, puro garter na. Hayaan mo na kung pangit, okay lang, pangit tingnan.
Diba? Ba't ang pangit? Hayaan mo at least garter para makahinga-hinga ako. Tapos yung maluwag na garter na lang. Diba? Meron naman mga pants ngayon na garterized na para pag umupo ka kasi lumalaki ang tiyan mo, hindi na maipit yung tiyan. Okay? Tapos ang huling kain nga, wala nang midnight snack. Kaya mag-midnight snack ka, lalong mag-a-acid ka. Tapos may mga pagkain na nakaka-acid. Ito by experience. Ito muna ang lista na turo ng mga experts. Tapos meron akong lista na sarili kong experience. Ang lista dito, yung mga citrus fruits, pineapple, orange, calamansi, masyado, ganyan, tomato, chocolate, garlic, onion, spicy food, fatty food, fast food. Spicy food, manghang, fatty food, fast food. Yan ang para sa kanila, nakaka-acid, alak, kape, soft drinks, nakaka-acid. Yan ang sinasabi. Pero kanya-kanya yan. Sa akin, experience ko itong chocolate, kahit dark chocolate. May ligaw sa dark chocolate. Ba sinabi ko sa inyo, dark chocolate, konti, healthy, maraming flavonoids. Pero dark chocolate, medyo mas nag-acid siya for some reason. Isa pa, junk food. Kahit anong junk food. Basta yung maalat, mabetchi na junk food, nakaka-acid sa akin. Siyempre, oily foods, fatty foods, yan. Pag sobrang spicy, anghang, hindi rin kaya ng tiyan ko. Pagdating sa orange at lemon, mga citrus fruits, sa akin, depende. Pag kinain mo tong pinya na walang laman ng tiyan mo, ay masakit sa tiyan, di ba? Acidic Pero pag kinain mo naman tong mga pinya, yung orange, tapos mo kumain ka muna, may laman ng tiyan mo bago malalagyan ng citrus fruits na medyo acidic, medyo okay lang sa akin yun So, depende sa inyo. Soft drink, syempre, makabag, depende. Kape, nasa sa inyo. Alak, nasa sa inyo. So, depende sa food. Kung meron kayong pagkain na ayaw ninyo, ilista nyo, wag nyo na gawin. Kahit wala sa lista ko. Okay? Kayo may-ari ng katawan nyo, hindi lahat ng katawan pareho. Okay? Walang pare-parehong katawan. May ibang, sabi nga nung expert na gastroenterologist, napakagaling, Dr. Venancio Gloria Bosco. Sabi niya, ang secret lang sa acidic o ulcer ay as tolerated. Yan lang advice niya. As tolerated. Ibig sabihin, pag yung tiyan mo, kaya kumain ng bakal, kumain ka ng bakal. Hindi ko naman sinabi kumain ka ng bakal. Ang point is, kung matibay ang tiyan mo, kaya niya gawin. May taong kaya. Pero kung tiyan mo masyado maselan, tulad ko, konting init, konting lamig, sobrang lamig na tubig, makulo na ang tiyan, mahanginan lang ng hangin ng tiyan, madudumi ka na. Di ba? May taong ganyan So, pag maselan talaga yung tiyan mo, very irritable yung bowel mo, hindi mas maingat ka. Kaya as tolerated na kung ano babagay sa'yo. Pero ako, wala naman masama, mas maingat dito. Other causes and prevention, smoking. Siyempre, smoking, masama. Buntis. Siyempre, pag buntis, malaki ang tiyan, naiipit May mga gamot na nakaka-acid. Alam niyo naman to, di ba? Mga aspirin. Kaya yung aspirin na binibigay namin bilang cardiologist o mga neurologist, after meals lagi. Kahit Aspilet after meals. Pain reliever after meals. Ba't hindi ko nga gano'n pinapayo pain reliever? Pero kung kailangan nyo, dapat after meals. Kasi nga, nakakagasgas ng tiyan. Bawas stress, isa din. Pag sobrang stress, mas acidic yan. Sigurado yan. Kung may meeting kayo, may kausap nyo yung boss nyo, pag kausap mo yung boss mo, huwag ka na kumain ng marami. Hindi ka matutunawan. Diba? Pag kausap mo ang boss mo, imbis na kumain ka na 2 cups of rice, half cup na lang. Tapos magsaging-saging ka na lang. Maganda saging, pantapal sa acid. Okay? Kasi nga, na-stress ka hindi ka matunawan Diba? Pag stress ka, hindi gagalaw yung bituka, tsaka mahangin ng tiyan. Diba? May butterflies in your stomach. Other tips na magagawa natin, ito nga, carbonated drinks, fatty foods, fast foods, french fries, hindi siguro pang gabi yan. Gabi na yan Oo. Garlic and onion, sa akin okay lang, wag lang masyadong marami.
Alcohol, nakakasama, lalo na kung walang laman ng tiyan, di ba? Kailangan may pulutan, pero kung pulutan mo, mamataba din. Kaya sa akin, tigil na lang. Alak, tigil sigarilyo. Nasa sa inyo. Kasi nakakagasgas din ng tiyan. Tapos yung mga gamot. Tapos other tips, pag hihiga tayo, mas maganda nakataas. 2 unan. Tulad na sinabi ko nga, huwag masisikip. Kahit yung belt, huwag masikip ang belt. Okay? Gamot man or supplement, dapat siguro with food. With food, pag walang laman ng tiyan. Lalo na antibiotic. Nako, sakit sa tiyan ng antibiotic. Antibiotic, masakit ang tiyan. Okay? So, less hangin sa tiyan, less stress, more galaw-galaw, mas maganda. Pag walang laman ng tiyan, pag bagong dumi ka, usually hindi na umakit yung acid. Bababa na siya. Bababa na siya. Ano naman yung gamutan ng doktor? Ito, okay? Siyempre, tulad na sinabi ko, if symptoms persist, sa gastroenterologist tayo, may small chance, kailangan ko sabihin, baka hindi gastritis, baka hindi heartburn, baka may ibang problema sa tiyan. Tsaka na natin isipin yun. Kung talagang hindi naman gumagaling, let's say 1 month, 2 months, hindi gumagaling, at matanda na, o baka senior na, may ganyang sintomas na bagong sintomas, papacheck. Other bad signs, ang bad signs yung sumusuka na, kailangan pa-check. May dugo sa dumi, may timang dumi, bad sign din yon. May lagnat, bad sign. Basta may dugo, nagsusuka, namamayat, ibang usapan na yon. Okay, papatingin sa gastroenterologist. Ano bibigay ng gastro sa'yo? Okay, ituturo ko na sa inyo. Usually, bibigyan kayo muna antacid. Antacid, maraming antacid. Hindi ko na babanggitin yung brands. Marami to. Generic nito, mga magnesium hydroxide, aluminum hydroxide. Antacid. Nag-try ako ng antacid before hindi ko siya type. Una kasi hindi rin pwede madami. Kasi kung gusto mo i-try, pwede. Pero hindi ka rin makakadami. Yung iinumin mo siya, gano'n. Tapos, para siyang ketchup na ganong kulay puti, tapos inumin mo after eating. Akin, hot water na lang. Hot water. Masakit ang tiyan, hot water. Maligamgam na tubig. Hot water, lukewarm, tapos saging pa konti-konti. Konting saging, konting hot water. Gusto mo, konting crackers. Kahit anong cracker, soda cracker. Wag lang masyadong spicy, konti-konti, relax lang, saging lang, pahinga lang. Nakukuha, puro lang ako saging. Kahit ano, lakatan, latundan, pwede yun. Okay? Pero pag doktor, may antacid over the counter, nasa sa inyo, wala namang masama, i-try nyo. Kaya lang, hindi siya pang matagalan. Yung saging, kahit gabi-gabi ka kumain habang buhay, walang problema. Doktor din, bibigyan kayo ng H2 blocker. H2 blocker, ito yung mga anti-acid, binabawasan yung acid production, mga ranitidine, cimetidine. Meron din yung mga bagong proton pump inhibitor, yung mga esomeprazole, mga Nexium, Prilosec, Prevacid, lahat to, binabawasan yung acid. Pag nireseta ng doktor, usually 1 week, 2 weeks at most. Pero hanggang ganun lang. Hindi rin pwede habang buhay. May side effect din ko habang buhay. Siguro for a time kung gusto nyo inumin. Pero para sa akin, itong home remedies mas maganda. Merong iba prokinetics, medyo di ko to type. Bawal sa akin itong prokinetics. Prokinetics, medyo pinapabilis ang tiyan, pinapaano yung pintuan ng tiyan, yung pinapasikip. Hindi ako masyado hot dito sa mga gamot. Nasa sa inyo po, hindi ko naman kayo pinipigilan. Ako kasi may irritable bowel syndrome for 20 plus years na. Diba? Oo, kasi ako hindi ako masyado hot sa gamot kasi di ko naman siya maiinom habang buhay. Pwede ko ba inumin ng 25 years itong gamot? Pwede ba ako? Oo, hindi eh. So, pwede kayo magpa-check up isang beses. Kung sabihin ng doktor, gastroscopy, sisilipin yung tan. O sige, silipin isang beses. Wala nang masama. Sisilipin kung may bacteria, H. pylori. Dati nagpa-scope na rin ako. Nagpa-scope ako dito. Nakita gas-gas. So, isang beses lang, pwede na yon. Pero sa akin, itry nyo tong home remedies ko. Marami na to. Okay?
Yung pagkain mo, ayusin mo, ilista mo ano yung ayaw ng tiyan mo, ano yung as tolerated na gusto. Paluwagan lahat yung yung baro, wag ipitin, 'di ba? Mag-exercise, konting lakad para maganda yung galaw, tigil sigarilyo, tigil alak. Mental stress bawasan, yung kabag bawasan. Lahat naman 'to maayos eh. Tapos tuloy-tuloy lang yung exercise, stretching natin para maganda yung galaw ng bituka. At pag tumatanda, tulad ng sinabi ko, edad 50-60, iba na ang tiyan natin. Mabagal na dapat ang kain para hindi makabagan. Kasi nga, mas may edad na, mas mahina na yung bituka natin. Okay, salamat po. Thank you po. Malu Bird Lopez, thank you so much. Salamat po. Sana nakatulong to sa inyo. Thank you. Classmate tayo. May heartburn.